Ako si Ruben De Jesus. Tawagin nyo na lang akong Totet. Guro ako sa Fine Arts. At saka children's book illustrator ako. Ano nga bang ginagawa ko bilang children's book illustrator? Ako yung gumuguhit ng mga imahe sa mga aklat pambata. Ito yung ilan sa mga aklat pambata ko. Tumahata Makata. Sinulat ni Rene Villanueva at ako yung gumawa ng mga illustrations. Ginawa ko rin yung Mahiyaing Manok. Gumawa rin ako nitong Tuko, The Tenor Wannabe, Mga Anak ng Araw, among others. Pero kung napapansin nyo, iba-iba yung medium ko. Ano nga ba yung medium? Yun yung ginagamit kong pan-drawing o pangkulay. Makukulay, karaniwan ng mga librong mga in-illustrate ko. Kasi iba-iba yung mga kwento, iba-iba yung tema. So, namimili akong angkop na medium na sa tingin ko babagay doon sa kwento. Minsan gumagamit ako ng watercolor, minsan gumagamit ako ng colored pencils, minsan gumagamit ako ng markers. Pero, isang medium na hindi natin masyadong pinapansin, nakikita natin sa lahat ng art supplies, sa mga bookstores, ginagamit natin pansulat. I think we take it for granted because we see it every day. Pinang-pipirma natin, pinang-susulat natin sa mga test, pinang-bibigay ng grade ni ma'am, pero yung ball pen, ang dami palang pwedeng gawin. Gusto ko tong mga pens kasi aside from yung linyang nagagawa mo, ang dami pa pala niya nagagawa. So gusto niyo makita natin to. Umpisa natin. Kung kunya, pipirma ako, magsusulat ako, gusto kong mag-drawing. Okay, sinulat ko yan. O kaya pag pipirma ako. Yan. Check. Pero makita ko puro linya yan. So yung linyang ito, ang dami yung magagawa din sa linya eh. You can draw straight lines, you can draw diagonal, you can draw horizontal, you can draw vertical lines, you can draw irregular lines. Aside from yung linya, pwede kang gumawa ng dots. Tapos yung dots, di ba? Pag tuloy-tuloy yung dots mo, gawa ka rin ng linya. Doon sa mga linya na gagawa natin, pwede natin pag-umpisang pag-drawing to. So, magdodrawing ako ng dahon. Okay, dahon na tayo. So, yan. Okay. Dahon. So, doon sa linya, nakagawa tayo ng isang dahon. Pero ano pa kaya magagawa natin para mapabuhay pa natin itong dahon? Gagamitin natin itong mga linya. Natin. Ulit-ulitin lang natin yung linya. Linya. Tapos minsan yung linya na iba rin sa pressure na ginagawa eh. Ito, mabilis yung strokes ko. Bilis. Bigyan din natin ang linya dito. Kasi yung dahon naman talaga, kung titignan mo malapitan yung dahon, marami siyang malinya-linya na naka-forma doon sa dahon eh. Hindi ko lang alam kung ano tawag sa mga linyang yan. So, napapansin nyo doon sa dahon ngayon, kakaroon na siya ng forma. Dadagdag pa natin mas mahaba, tsaka okay lang, mabilis.
aside from yung blue, yung asul, hingi tayo ng tulong doon sa itim na pen. So para magkaroon ng highlights, lalagyan din natin ng mga darker portions para magkaroon ng pagkakaiba doon sa light areas at saka dark areas. Okay. So, medyo mas buhay ngayon yung dahon, ano? Yung inumpisa natin kanina na very linear outlines. Nag-umpisa tayo kanina ganyan. Tapos ngayon, dahil sa patuloy na paglagay natin ng mga strokes with a blue pen, tapos na-reinforce natin with some black strokes from the black pen, ito na yung ating dahon ngayon. Mas buhay na siya. Ayos. Okay. So, ito yung una natin, yung dahon. Ito nito, ang araw. Masaya-saya ng araw. So, ganun din. Basically, nag-umpisa rin tayo from a very linear outline drawing ng araw. Tapos ngayon, dito naman na iba naman dito sa araw ngayon. Nag-incorporate ako ng dots. So, aside from the linear strokes, which I applied here, linear ulit, no? Yung rays niya, dinagdagan ko ng parang putol-putol o some sort of a broken linear strokes na ganyan. And then I added some black dots para may variation din siya. Parang mas masaya yung araw. Okay. Aside from the linear strokes which you earlier saw dun sa dahon, na-reinforce ko ng mga dots. So tuloy-tuloy lang yan para magkaroon siya ng volume. Dagdagan natin ng linear strokes, reinforce natin ng black. Pero sa kabubuan, parang ang tingin pa rin natin, ito, blue siya. Pero nag-merge yung black within blue. Parang nakita natin na blue pa rin yung kabuuan, pero nagkakaroon na ng play of light and shadow, nagiging mas may buhay yung drawing, nagiging mas may volume, mas may mass. With repetition of lines, you achieve that. And eventually, pag nabuo na natin yan from this style of application at nabuo na natin, lalabas ganito. Isang masaya na araw. So, meron na tayong nagawa na dahon, meron tayong nagawa na araw. Ito nga pala yung isang version ng pula naman na dahon. Pwede rin yan, yung the same way that we did with the blue and the black, we can use red and then give hints of black so that mas buhay yung dahon. So, meron tayong asul na dahon, meron tayong pulang dahon, tapos meron tayong asul na nakangiting araw. Ngayon, nakita na natin yung pwede natin magawa sa ballpen
Kita natin kasi ang sarap talaga mag-drawing. Tapos yung mga bata, pag nakikitang nag-uumpisa na sila mag-drawing, yung mga magulang pwedeng samahan yung mga kids. Tapos yung mga guro rin sa eskwela, no? Tsaka hindi na kayo kailangan maghanap ng mamahaling mga materyales. Kasi sa ballpen lamang, ito, pulang ballpen, asul na ballpen, itim na ballpen, ang dami nyo na magagawa, ang dami nyo magagandang madodrawing. Kung nakikita nyo yung mga bagay sa paligid nyo, yung mga puno, yung mga dahon, yung araw, o yung mga kalaro nyo, pwede nyo i-drawing. Magagawa nyo yung drawing sa isang interesante at sa isang masayang paraan na hindi na kayo kailangang mamili ng mamahaling materyales at mamahaling gamit. Ballpen lamang, ang dami nyo nagagawa. Diba? Ang saya ng araw. Saya. Ayos.